Iniwan ng Amerika si Maya Johnson at may isang pangungusap lang silang sinabi, maghintay ka ng 360 araw. Si Maya Johnson, isang 22 taong gulang na lumalabas na manlalangoy, ay nagtamo ng pinsala sa tuhod ilang araw bago ang pambansang pagsubok. Ang sagot mula sa sistema ng pangangalaga sa kalusugan ng estado ay napakalupit. Maghintay ka ng halos 1 taon o magbayad ng $25,000 para sa isang pribadong ospital. Mayroon lamang siyang 8 buwan na natitira bago ang mga pagsubok. Ito ay parang sinasabi ng Estados Unidos na bitawan na niya ang kanyang pangarap ngayon. Nakaupo si Maya sa silya ng saksi sa silid ng pagdinig ng Federasyon ng Paglangoy ng Estados Unidos sa harap ng isang komite ng ehekutibo na naglakas loob na sabihin na nilabag niya ang mga regulasyon. Kinuha ni Maya ang mikropono at sa nanginginig na boses, sinabi ang mga salitang ito. Pumunta ako sa Pilipinas dahil pinabayaan ako ng Amerika. Binalot ng katahimikan ang buong silid ng pagdinig. Ano nga ba ang nangyari sa kanya? Ngayon, ibubunyag ang mga tala ng nakalipas na 6 na buwan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring isubscribe at ilike. Ang iyong pagsuporta at mga like ay mahalagang inspirasyon sa paglikha ng aming mga gawa. Magandang araw po. Ako si Maya Johnson, isang 22 taong gulang na manlalangoy. Isinilang at lumaki sa California, Estados Unidos. Hindi, dapat kong sabihin na dating manlalangoy at muling naging manlalangoy marahil ay mas tumpak. Dahil 6 na buwan na ang nakakaraan, akala ko tapos na ang buhay ko. Ngayon, nasa punong tanggapan ako ng Federasyon ng Paglangoy sa Colorado Springs. Ito ang tinatawag na silid ng pagdinig. 5 miyembro ng komite ng ehekutibo ang nakaupo sa harap ng isang malaking mahabang mesa at ako ay nag-iisa sa kabilang panig. Tumama sa aking mata ang mga flash mula sa mga kamera ng mamamahayag at napapalibutan ako ng mga tao na may mga recording device. Bakit ako nandito? Iniimbestigahan ako sa kasong paglabag sa mga regulasyon. Ang pagpapagamot ko sa ibang bansa bago ang mga pagsubok ay ang problema. Isang abogado mula sa federasyon ang nagtanong sa akin, nagpa-opera ka sa tuhod sa Pilipinas nang hindi ginagamit ang sistema ng medikal ng Estados Unidos. Alam mo ba na ang naturang gawain ay lumalabag sa mga regulasyon tungkol sa kwalifikasyon ng atleta? Nang marinig ko ang tanong na iyon, nakaramdam ako ng mainit na bugso sa dibdib. Hindi ko alam kung galit o pagkadismaya. Siguro, pareho. Inilapit ko ang aking bibig sa mikropono at malinaw na sinabi, pumunta ako sa Pilipinas dahil pinabayaan ako ng Amerika. Naging tahimik ang buong silid ng pagdinig. Ang mga mukha ng komite ay naging seryoso. Nagpatuloy ako. Naghintay na ba kayo ng isang bagay sa loob ng 3 araw? Narinig na ba ninyo ang salitang maghintay ng halos 1 taon kahit na 8 buwan na lang ang natitira bago ang mga pagsubok? Hindi ko nilabag ang mga regulasyon, kundi nakipaglaban ako para mabuhay. Nakita ko ang komplikadong ekspresyon ng mga tao sa silid ng pagdinig. Ang ilang mamamahayag ay tumango bilang pagsang-ayon, habang ang ilang miyembro ng komite ay hindi maitago ang kanilang pagkadismaya. Sa sandaling iyon, natanto ko na hindi na lang ito tungkol sa akin. Ilan pa ang kailangang iwanan ang kanilang mga pangarap dahil sa paghihintay ng operasyon sa Amerika. Hindi lang mga atleta tulad ko, kundi pati na rin ang mga ordinaryong empleyado ng opisina, mga estudyante o mga ulo ng pamilya na kailangang maghintay nang walang patutunguhan sa loob ng 360 araw nang hindi nakapagtrabaho o nakapamuhay ng normal. Huminga ako ng malalim at sinimulan ang aking kwento. Mula ngayon, ikukwento ko ang lahat mula sa simula kung bakit wala akong ibang pagpipilian kundi gawin iyon. Balik tayo sa 6 na buwan na ang nakakaraan, sa araw na bumagsak ang lahat. Nagsimula akong lumangoy sa edad na 50. Noong bata ako, mayroon akong matinding hika, kaunting takbo lang. Kinakapos na ako sa hininga at kailangan kong pumunta sa ospital tuwing magbabago ang panahon. Hindi ko alam kung saan narinig ni nanay na maganda ang paglangoy para sa hika kaya isinulat niya ako sa swimming pool ng komunidad. Sa simula, takot na takot ako sa tubig. Ayaw ko kahit ibabad ang mukha ko sa tubig at hindi ako naglakas loob na tumingin sa malalim na pool na hindi abot ng aking mga paa. Ngunit nakakagulat, pagkatapos ng ilang buwan, nagsimula akong masanay sa tubig. Bumuti rin ang paghinga ko. Nakita ng coach sa swimming pool ang aking paglangoy at sinabi kay nanay, ang batang ito ay may potensyal. Mula noon, nagsimula akong magsanay ng seryoso bilang isang atleta. Kailangan kong gumising ng alas
5 ng umaga araw-araw para magsanay, pumunta sa paaralan, at bumalik para magsanay muli sa hapon. Halos walang araw ng pahinga tuwing weekend. Ilang beses na akong tumanggi kapag niyaya ako ng mga kaibigan na lumabas dahil kailangan kong maghanda para sa mga kompetisyon. Ngunit hindi ko kailanman inisip na mahirap iyon dahil ang pinakamasayang oras ay kapag nasa tubig ako. Sa edad na labid-labe, sumali ako sa pambansang kompetisyon ng kabataan sa California sa unang pagkakataon. Ang resulta ay pangalawa mula sa huli. Nang gabing iyon, lihim akong umiyak sa aking silid nang hindi nakikita ni nanay. Nag-isip ako ng kung ano-ano, siguro wala akong talento. Dapat na ba akong tumigil? Kinabukasan, tinawag ako ng coach. Maya, kumusta kahapon? Yumuko ako at nahihiyang sumagot. Nahihiya po ako. Halos panghuli po ako. Tumawa ang coach at sinabi, "At ano ang pakiramdam ng maging panghuli? Kahapon, naramdaman mo ang kompetisyon sa unang pagkakataon. Natuto ka kung paano ang kaguluhan, kung gaano kabilis tumibok ang puso mo kapag nakatayo ka sa starting block. Iyon ang iyong kayamanan. Bumalik ka ulit sa susunod na taon at mas magiging magaling ka kaysa ngayon." Ang mga salitang iyon ay bumabaon ng malalim sa aking puso. Kahit na ako ang huli, ayos lang. Basta't gawin ko ang mas mahusay sa susunod. Mula noon, nawala ang takot ko sa pagkatalo. Ngunit palagi kong iniisip kung paano ako makalangoy ng mas mabilis, kung paano ko mababawasan ang oras. Sa edad na 17, nagawa kong manalo ng aking unang medalya sa isang kompetisyon ng kabataan. Kahit na tanso lang, ito ang aking unang medalya sa buhay. Sa edad na 20 na, sinira ko ang bagong record ng estado sa 100 metrong freestyle. Sa araw na sinira ang record, tumingin ako sa scoreboard at naisip na ito ang tunay na simula. Sa edad na 20, nanalo ako sa pambansang kampeonato sa unang pagkakataon at nanalo muli sa ikalawang pagkakataon sa edad na 21. At ngayong taon, sa edad na 22, ito ang taon na kailangan kong hamunin para sa aking ikatlong kampeonato. Kung magagawa ko iyon, automatiko akong makakakuha ng karapatang sumali sa mga pagsubok para sa pambansang koponan. Ito ay isang pagkakataon na suotin ang pambansang uniforme at makipagkumpetensya sa internasyonal na antas. Naglaan ako ng 17 taon para sa sandaling ito. Ang pag-iensayo sa madaling araw, ang hindi paglabas kasama ang mga kaibigan, ang pagbibigay ng mas malaking halaga sa paglangoy kaysa sa pag-aaral sa unibersidad, lahat ay para sa sandaling ito. Sa araw ng kompetisyon, nasa pinakamagandang kondisyon ang aking katawan. Pakiramdam ko ay magaan ako mula nang gumising sa umaga. Ang pakiramdam ng pag-asa ay dumaloy sa aking mga daliri habang nag-stretch ako sa silid ng atleta. Bulong ko sa sarili, ngayon ang araw natin, ang araw na hinintay ko ng 17 taon. Nang tumayo ako sa starting block, ang puso ko ay tumibok ng malakas na parabang sasabog, ngunit hindi ako natakot dahil alam kong ang kaguluhan na ito ay magpapabilis sa akin. Dumating ang signal ng simula at sumisid ako sa tubig. Sa sandaling dumampi ang katawan ko sa tubig, naging tahimik ang buong mundo. Ang hiyawan ng mga manonood, ang tibok ng puso ko, lahat ay nawala. Nanatili lamang ang pakiramdam ng paghihiwa ng tubig. Ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas sa aking mga braso. 15 metro, 50 metro. Hinawakan ko ang gilid ng pool at umikot. Nangyari iyon sa sandaling iyon. Habang itinutulak ko ang aking sarili mula sa dingding at nagbabago ng direksyon, may kakaibang tunog na lumabas mula sa aking tuhod, isang malalim na click na tunog, parang isang sanga na nabali. Ngunit sa adrenaline na dumadaloy sa buong katawan ko, hindi ako nakaramdam ng sakit. Nagpatuloy lang ako sa paglangoy. 50 metro, 75 metro, 100 metro. Hinawakan ko ang gilid at tumingala. Lumabas ang pangalan ko sa scoreboard. Una, Maya Johnson, nanalo ng 3 kampeonato. Sumulpot ako sa tubig at itinaas ang 2 braso. Naghiyawan ang mga manonood, umilaw ang mga flash mula sa kamera at umalingaw-ngaw ang tawag sa aking pangalan. Hinintay ko ang sandaling ito sa loob ng 17 taon. Sa wakas, nagawa ko. Ngunit habang umaakyat ako mula sa pool, hawak ang hagdanan, nawala ang lakas sa aking kanang tuhod. Hindi sumunod ang aking binti. Bumagsak ako, hawak pa rin ang hagdanan, at pagkatapos ay sumugod ang sakit. Ito ay sakit na parang nilululubog ang aking tuhod mula sa loob palabas. Naging puti ang buong mundo. Mabilis na tumakbo ang mga medikal na tauhan. May tumawag sa pangalan ko.
ngunit hindi ako makasagot. Sobrang sakit. Dinala ako sa stretcher sa emergency room. Sa kotse, patuloy akong nag-iisip. Ayos lang yan, kaunting pilay lang. Pahinga lang ng 2003 araw, gagaling na. Nang makarating ako sa ospital, sumailalim ako sa MRI. Kailangan kong maghintay ng halos 2 oras para sa resulta at iyon ang pinakamahabang 2 oras sa buhay ko. Nagmadali si nanay. Dumating din ang coach. Lahat sila ay pinatahimik ako. Ayos lang yan, hindi naman malala. Tinawag ako ng doktor sa examination room. Sa screen, may larawan ng MRI ng aking tuhod. Hindi maganda ang mukha ng doktor. Miss Johnson, lumabas na ang resulta. Ang iyong anterior cruciate ligament o ACL ay ganap na napunit. Ganap na napunit. Umalingaw-ngaw ang salitang iyon sa aking ulo. Ganap na napunit. Nagtanong ako sa nanginginig na boses. Ano ang ibig sabihin niyan? Gaano katagal ako kailangang magpahinga para gumaling? Umiling ang doktor. Ang kumpletong pagkapunit ng ACL ay hindi gumagaling ng kusa, kailangan ng operasyon. Kailangan mong sumailalim sa operasyon para bumuo ng bagong ligament at pagkatapos ay kailangan mo ng hindi bababa sa 6,009 na buwan para sa paggaling. Agad akong nagtanong, kailan ako pwedeng magpa-opera? Ang mga pagsubok para sa pambansang koponan ay magsisimula sa loob ng 8 buwan. Kung magpa-opera ako ngayon, maabutan ko pa, tama po ba? Buntong hininga ang doktor. Sa sandaling nakita ko ang kanyang mukha, naramdaman ko na may mali. Miss Johnson, sa sistema ng pangangalaga sa kalusugan ng estado, ang operasyon sa ACL ay kabilang sa kategorya 3 na isang orthopedic na operasyon na hindi direktang nagbabanta sa buhay. Sa kasalukuyan, ang oras ng paghihintay ay humigit kumulang 360 araw. 360 araw. Kinumpyut ko ang mga numero sa aking isip. 360 araw ay halos 1 taon. 1 taon. Ang pagsubok ay magsisimula sa 8 buwan, pero kailangan kong maghintay ng 1 taon? Hindi ako makapaniwala. Ito ba ang sistema ng medikal ng isang maunlad na bansa tulad ng Estados Unidos? Sinasabihan ng isang atleta na kakapanalo lang ng 3 kampeonato at may karapatang sumali sa pambansang pagsubok na maghintay ng 1 taon? Nagtanong ako sa doktor muli, wala na bang ibang paraan? Wala bang paraan para gawin itong emergency o mas mabilis ang operasyon? Umiling ang doktor. Ang operasyon sa emergency ay nakalaan lamang para sa mga kasong nagbabanta sa buhay. Ang pagkapunit ng ACL, kahit masakit at nakakaistorbo, ay hindi agad nagbabanta sa buhay. Kailangan mong magparehistro sa listahan ng naghihintay at maghintay sa pagkakasunod-sunod. O, mayroon pang ibang paraan, ang paggamit ng serbisyo ng pribadong ospital. Pribadong ospital. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. Nagtanong ako kung gaano katagal ang paghihintay sa pribadong ospital. Sinabi niya na depende sa ospital, ngunit karaniwang tumatagal ng halos 2,003 buwan na maaaring magpapahintulot sa akin na makabalik sa oras para sa mga pagsubok. Habang papauwi, nagsimula agad akong maghanap ng impormasyon. Private ACL Surgery USA. Lumabas ang listahan ng mga sikat na orthopedic hospital sa Los Angeles, New York at Chicago. Tumawag ako sa 3 kilalang ospital. Ang una ay sumagot. Ang oras ng paghihintay ay humigit kumulang 10 linggo. Ang halaga ng operasyon ay humigit kumulang $25,000 to $28,000, hindi pa kasama ang gastos sa silid at anesthesia. Ang ikalawa ay halos pareho, $17,000 Ang ikatlo ay bahagyang mas mahal, 8 linggo, ngunit ang gastos ay higit sa $30,000. Dinilaan ko ang calculator. Ang pinakamabilis na operasyon ay 8 linggo sa halagang $30,000. Kung isasama ang gastos sa silid at paggaling, aabot sa halos $40,000. Ako ay isang estudyante sa universidad. Ang aking mga magulang ay ordinaryong middle class. Si tatay ay nagtatrabaho bilang isang electrician, habang si nanay ay nagtatrabaho ng part-time sa supermarket. Nagawa kong magpatuloy sa paglangoy dahil nagtipid si nanay at binayaran ang aking mga training fee. Paano ako makakahanap ng higit sa $30,000 para sa operasyon? Nang gabing iyon, nagpulong kami sa bahay. Ipinaliwanag ko sa aking mga magulang ang sitwasyon. Ang ospital ng estado ay kailangan ng 360 araw na paghihintay. Ang pribadong ospital ay nagkakahalaga ng $30,000. Ang mukha ni tatay ay naging seryoso. Matapos ang mahabang katahimikan, sinabi niya,
Maya, kung talagang kailangan, maaari nating ipamumuhunan ang bahay para mangutang. Ayaw kong bitawan mo ang iyong pangarap. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, ang puso ko ay halos madurog. Ang bahay na pinaghirapan ng aking mga magulang sa buong buhay nila ay kailangan kong ipamumuhunan para sa aking operasyon? Umiling ako. Hindi po tatay, hindi ko po magagawa iyon. Susubukan ko pong maghanap ng ibang paraan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako at nakatingin sa kisame. Ang pangarap na inihanda ko sa loob ng 17 taon ay bumabagsak sa harap ko. Ang numero, 360 araw. Bakit ganito ang pagtrato ng isang bansa tulad ng Amerika sa sarili nitong atleta? Kung wala kang pera, kailangan mo bang bitawan ang iyong pangarap? Humigit kumulang 3:00 ng umaga, may mensahe na lumabas sa aking cellphone. Si Jessica, isang kaibigan mula sa universidad. Si Jessica ay dating kasama ko sa swimming club. Ngunit ngayon ay huminto na siya bilang isang atleta dahil sa pinsala at lumipat sa pag-aaral ng physical therapy. Ang mensahe ay nakasulat, "Maya, nakita ko ang balita. Kumusta ka? Narinig kong malubha ang pinsala sa tuhod mo." Ipinaliwanag ko kay Jessica ang sitwasyon ng tapat. Kailangan ng operasyon, ngunit ang ospital ng estado ay kailangan ng 1 taon na paghihintay, habang ang pribadong ospital ay $30,000. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pagkatapos ng ilang sandali, sumagot si Jessica. "Maghintay ka lang, tatanungin ko ang kakilala ko." Ilang araw pagkaraan, muling nakipag-ugnayan si Jessica. "Maya, may sasabihin ako sa iyo. Magkita tayo." Nagkita kami ni Jessica sa isang cafe. Uminom siya ng kape at sinabi, "May narinig ako mula sa professor ko sa physical therapy. Alam mo ba ang Pilipinas? Pilipinas? Oo naman. Sikat sila sa pagkain at turismo, di ba? Narinig ko ang reputasyon nila sa mga magagandang dalampasigan at simbahan, ngunit hindi ko maintindihan kung ano ang koneksyon." Nagmukhang seryoso si Jessica at sinabi, "Ang Pilipinas ay may napakataas na pamantayan ng medikal, lalo na sa orthopedics. World class talaga sila. At ang pinakamahalaga, halos walang pila. At ang halaga ng operasyon ay hindi umaabot sa kalahati ng pribadong ospital sa Amerika." Sa simula, hindi ako masyadong naniniwala. Kahit alam kong sentro ng medical tourism ang Pilipinas, hindi ko inakalang ang orthopedic surgery doon ay world class. At kahit gaano pa kaganda, posible ba talagang magpa-opera sa ibang bansa? Iba ang wika at kultura at wala akong kakilala doon. Kinuha ni Jessica ang kanyang cellphone at naghanap ng kung ano, pagkatapos ay ipinakita sa akin. Ito ay isang artikulo tungkol sa medical tourism sa Pilipinas. Nakasaad na ang mga ospital sa Pilipinas ay may sistema para sa mga pasyenteng dayuhan. May serbisyo ng interpreter sa Ingles. May mga coordinator para sa mga dayuhan at may serbisyo ng pick-up mula sa airport patungo sa ospital. Habang binabasa ko ang artikulong iyon, unti-unting lumambot ang aking puso. Ngunit pagkatapos ay may problema na sumulpot sa aking isip. Wala akong sapat na pera para pumunta sa Pilipinas ngayon. Problema na nga ang halaga ng operasyon. Ngayon kailangan ko pang isipin ang pamasahe sa eroplano at gastos sa akomodasyon. Sobrang bigat ng pasanin. Sinabi ko kay Jessica. Nagliwanag ang kanyang mga mata at sinabi, "Oo nga pala Maya, ang ating graduation trip." Naguluhan ako sandali. Graduation trip? Sa ganitong sitwasyon, paano ako makakapagbakasyon? Tumawa si Jessica at ipinaliwanag. "Hindi mo ba naaalala na tayo at ang ating mga kaibigan sa universidad ay plano nating pumunta sa Pilipinas para sa graduation trip sa simula ng susunod na taon? Ngunit isipin mo, paano kung pumunta tayo ngayon? Wala ka namang ginagawa habang naghihintay ng operasyon. Magbakasyon tayo sa Pilipinas at subukan mong kumonsulta sa mga ospital doon." Sa sandaling narinig ko ang mga salitang iyon, may nagkonektang bagay sa aking isip. Turismo sa Pilipinas, kumonsulta sa ospital, walang pila, mas mura ang gastos ng kalahati. Parang may bagong posibilidad na bumubukas. Ngunit may mga alalahanin pa rin. Una, nakakatakot ang magpa-opera sa ibang bansa. Hindi ko alam kung papayagan ako ng aking mga magulang. At ang pinakamahalaga, ano ang sasabihin ng coach? Gumugol ako ng 2003 araw na nag-iisip mag-isa. Naghanap ako ng impormasyon tungkol sa medical tourism sa Pilipinas. Nagbasa ng mga review ng iba't ibang ospital at nagbasa ng mga karanasan ng mga taong nagpa-opera sa ibang bansa. Habang mas naghahanap ako,
mas naniwala ako sa sistema ng medikal ng Pilipinas. Ang success rate ng ACL surgery sa Pilipinas ay higit sa 97% at ang return to sport rate ng mga atleta ay nasa 94%. Ang gastos ay humigit kumulang $7,000–9,000 na hindi umaabot sa kalahati ng pribadong ospital sa Amerika. Ang oras ng paghihintay ay 1 hanggang 2 linggo lamang bago ang operasyon. Kung totoo ito, ang paghihintay ng 360 araw sa Amerika ay kabaliwan. Nagpasya na ako. Punta muna ako sa Pilipinas. Kahit papaano, makakapagbakasyon ako at makakakonsulta sa ospital. Nakipag-ugnayan ako kay Jessica at sinabi kong sasama ako sa kanya sa Pilipinas. Tuwang-tuwa si Jessica. Talaga? Napakagandang desisyon mo, sasabihin ko sa iba. Pagkalipas ng 1 linggo, sumakay kami ng eroplano papuntang Maynila kasama ang 4 kong kaibigan sa universidad. Si Jessica, Chloe, Eva at ako, kaya 5 kami lahat. Lahat sila ay dumating sa ngalan ng graduation trip para samahan ako. Tunay silang mga mabubuting kaibigan. Tumagal ang biyahe ng halos 2 mintong na oras. Nagsuot ako ng knee brace at umupo sa upuan na pwedeng iunat ang mga binti. Sa buong biyahe, nakatingin ako sa labas ng bintana at nag-iisip, ito ba ang tamang desisyon? Talaga bang may mababago sa Pilipinas? Pagdating namin sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ang unang impresyon ko ay pagkamangha. Ang airport ay malaki at napakalinis. Akala ko maganda na ang mga airport sa Amerika, ngunit iba ang level ng airport dito. Napakakintab ng sahig, malinaw ang mga karatula, at maayos ang paglalakad ng mga tao. Pagkatapos dumaan sa immigration at kunin ang aming bagahe, sumakay kami ng Grab, taxi, papuntang Maynila. Ito ay isa pang kamangha-manghang bagay. Ang taxi ay dumating sa oras, malinis ang loob, at may libreng wifi. Isang bagay na hindi maiisip sa Amerika. Nakarating kami sa aming tinutuluyan, isang guest house malapit sa Makati, Bonifacio Global City. Napakaganda ng mga pasilidad kumpara sa presyo. Nag-ayos kami ng gamit ng mga kaibigan ko at nagpahinga sa unang gabi. Sa labas ng bintana ay ang view ng Maynila sa gabi. Maliwanag ang mga ilaw ng neon, abala ang mga sasakyan, at naglalakad ang mga tao. Naisip ko na, sa lungsod na ito, maaaring magbago ang buhay ko. Sa unang araw namin sa Pilipinas, nagsimula kaming mag-tour ng seryoso, Intramuros, San Agustin Church, Fort Santiago, mga lugar na nagpapanatili ng tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Nagsuot ako ng knee brace at dahan-dahang naglakad. Sa mga hagdan, inalalayan ako ng aking mga kaibigan. Sinubukan namin ang Filipiniana o hinangaan ang mga lokal na kagamitan at nagpakuha ng larawan sa Intramuros. Hindi ko alam na napakaganda ng Filipiniana, makulay at may magagandang disenyo. Ang ganda lang suotin, sabi ni Chloe sa akin. Maya, alam mo bang napakaliwanag ng mukha mo ngayon? Ang pinakamaliwanag sa loob ng ilang linggo? Sa sandaling narinig ko iyon, doon ko lang napagtanto. Oo, ito ang unang pagkakataon. Nangumiti ako ng totoo mula nang malaman ko ang tungkol sa paghihintay ng operasyon. Sa ikalawang araw, nag-shopping kami sa Bonifacio Global City at naglakad sa isang palengke. Sa ikatlong araw, nag-cafe hopping kami sa poblasyon, maginhawa at sa gabi ay naglakad-lakad at tinatamasa ang kapaligiran ng gabi. Hindi ako uminom ng alak dahil hindi dapat uminom ang may pinsalang tuhod, ngunit sapat na sa akin na makita ang mga kaibigan ko na nag-enjoy para maging masaya ako. Ang aksidente ay nangyari sa gabi ng ikatlong araw sa isang night market sa isang makitid na eskinita. Maraming tao. Sa isang banda ay may live music performance, sa kabilang banda ay may mga street food stall na nakahanay. Naglalakad kami ng mga kaibigan ko sa gitna ng maraming tao nang biglang may tumulak sa akin ng malakas mula sa likod. Nang lumingon ako, nakita ko ang 2 lalaking lasing na naglalakad ng balisa. Isa sa kanila ang nawalan ng balanse at nabangga ako. Nawalan ako ng balanse at bumagsak sa harap. Ang problema ay nang bumagsak ako, malakas na tumama ang aking kanang tuhod sa sahig. Kahit may suot akong knee brace, napakalakas ng impact. May tunog na thud kasama ang pagsabog ng sakit mula sa aking tuhod. Ang buong mundo ay naging dilaw. Bumagsak ako sa sahig at sumigaw. Masakit! Masakit ang tuhod ko! Agad na tumakbo si Jessica para alalayan ako. Maya, ayos ka lang ba? Kaya mo bang tumayo? Umiling ako. Hindi ko po kaya. Hindi po gumagalaw ang tuhod ko.
Nagmadali si Chloe na kunin ang kanyang cellphone at tumawag sa ambulansya. Buti na lang, naaalala namin ang emergency number ng Pilipinas, 911. Hindi umabot ng 10 minuto, dumating ang ambulansya. Mabilis na tumakbo ang mga tauhan para suriin ang aking kondisyon at dinala ako sa stretcher. Nagtanong ang mga tauhan sa Ingles, "Saan po masakit?" "Sa tuhod po. May pinsala na po ako sa kanang tuhod na hinihintay kong operahan." Dinala ako ng ambulansya sa emergency room ng pinakamalaking ospital na pinakamalapit, ang St. Luke's Medical Center. Kalaunan ko nalaman na ito ay isa sa mga nangungunang ospital sa Pilipinas. Ang oras ng pagdating sa emergency room ay humigit kumulang 11 p.m. Ang pinakanagpalingat sa akin ay ang oras ng paghihintay. Sa aking karanasan, ang mga emergency room sa Amerika ay kailangan ng hindi bababa sa 4 hanggang 6 na oras ng paghihintay. Kung hindi ka isang kaso na nagbabanta sa buhay, ngunit sa emergency room ng St. Luke's Medical Center, nakipagkita ako sa doktor sa loob ng 40 minuto pagkatapos dumating. 40 minuto. 2 beses kong tiningnan ang orasan para matiyak na hindi ako nagkakamali. Fluent sa Ingles ang doktor, kaya walang problema sa komunikasyon. Sinuri ng doktor ang aking tuhod at nagtanong kung mayroon na ba akong pinsala dati. Ipinaliwanag ko na na-diagnose ako na may kumpletong ACL tear sa Amerika at naghihintay ng operasyon. Nagmukhang seryoso ang doktor. Sinabi niya na kailangan niyang tingnan ang resulta ng MRI para malaman ng sigurado, ngunit batay sa kasalukuyang sintomas, malaki ang posibilidad na lumala ang dating pinsala. Nagtanong siya kung maaari kong gawin ang MRI bukas ng umaga. Agad akong sumagot, "Oo naman. Sa Amerika, kailangan kong maghintay ng linggo para makapag-schedule ng MRI, pero dito, magagawa ko na agad bukas." Tumango ang doktor at sinabi, "Kung gayon, bukas ng umaga alas 8 ng umaga, MRI. At kapag lumabas ang resulta, bibigyan ka namin ng konsultasyon sa isang orthopedic specialist. Mas maganda kung mag-admit ka muna dito ngayong gabi." Mag-admit? Agad akong nag-alala sa gastos. Hindi ko alam kung magkano ang gastos sa silid at kung sakop ba ito ng insurance. Ngunit naunahan ako ng doktor, mayroon kaming coordinator para sa mga pasyenteng dayuhan. Para sa mga gastos o insurance, maaari mong kumonsulta sa kanya bukas. Nang gabing iyon, natulog ako sa pribadong silid sa St. Luke's Medical Center. Ang silid ay parang hotel. Komportable ang kama, may TV at malinis ang banyo. Hindi ito maihahambing sa mga shared room na may 6 na kama o 8 kama na nakita ko sa mga ospital ng estado sa Amerika. Kinabukasan ng umaga, alas 8 ng eksakto, sumailalim ako sa MRI. Halos hindi na ako naghintay at lumabas ang resulta sa loob ng 10 oras. Humigit kumulang 10 a.m., dumating ang orthopedic specialist sa aking silid. Ipinakita ng doktor ang MRI images at ipinaliwanag, "Miss Johnson, lumabas na ang resulta. Ang dating napunit na ACL ay nasira ng paulit-ulit. Ang tissue sa paligid ng punit na ligament ay malubhang namamaga. Sa totoo lang, kung hahayaan itong ganoon, maaaring magkaroon ng permanenteng pinsala. Permanenteng pinsala, sumiklab sa aking puso iyon. Ano ang ibig sabihin yan? Hindi na ba ako makakabalik bilang isang atleta?" Tumango ang doktor. "Sa pinakamalala, maaring maapektuhan din ang iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Kailangan ng operasyon sa lalong madaling panahon." Nagtanong ako sa nanginginig na boses, "Maaari po ba akong magpa-opera dito? Gaano po katagal ang paghihintay?" Tiningnan ng doktor ang kanyang schedule at sinabi, "Batay sa resulta ng pagsusuri, ito ay isang urgent case. Maaaring mag-schedule ng operasyon sa loob ng 2 araw. Ang gastos para sa pagbuo ng bagong ligament ay humigit kumulang 7,000 dolyar. 2 araw? 7,000 dolyar? Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Sa Amerika, kailangan akong maghintay ng 360 araw, ngunit dito, magagawa ang operasyon sa loob ng 2 araw, at ang gastos ay hindi umaabot sa kalahati ng pribadong ospital doon. Agad akong nag-video call sa aking mga magulang. Dahil sa pagkakaiba ng oras, madaling araw pa lang sa Amerika, ngunit agad na sinagot ng aking mga magulang ang tawag. Lumabas ang mukha ni nanay sa screen. "Maya, ayos ka lang ba? Anong nangyari sa Pilipinas?" Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Nagkaroon ako ng aksidente habang nagbabakasyon. Lumala ang pinsala sa tuhod at nagpatingin ako sa ospital sa Pilipinas.
Sinabi nila na kailangan ko ng emergency surgery na magagawa sa loob ng 2 araw at ang gastos ay humigit kumulang 8,000 dolyar. Nagmukhang seryoso si nanay. Sumulpot din si tatay sa screen. Maya, saglit lang anak, magpapa-opera ka sa Pilipinas? Paano mangyayari iyon? Umulan ka na lang sa Amerika at magpa-opera sa magandang ospital doon. Sinabi ko kay tatay, Tatay, sa Amerika po kailangan maghintay ng 360 araw. Ang tuhod ko po ay nasa emergency condition ngayon. Kung hahayaan po, maaaring magkaroon ng permanenteng pinsala. Dito po, magagawa ang operasyon sa loob ng 2 araw. Buntong hininga si tatay. Pero sa Pilipinas yan, anak. Paano mo malalaman kung maganda ang kanilang pamantayan ng medikal gaya ng Amerika? Paano kung magpa-opera ka sa kakaibang lugar at magkamali? Nagsalita si nanay na may pag-aalala. Oo, anak. Nag-aalala rin ako doon. Kahit gaano pa kabilis, nakakabahala ang magpa-opera ng malaking operasyon sa ibang bansa. Naintindihan ko sila. Bilang mga magulang, natural lang na mag-alala. Ang kanilang anak na babae ay magpapa-opera sa tuhod sa kabilang panig ng mundo. Sino ang hindi mag-aalala, ngunit nagpasya na ako. Sinabi ko sa aking mga magulang, Nanay, Tatay, natatakot din po ako at nag-aalala, ngunit ito lang po ang tanging paraan. Kung maghihintay ako sa Amerika ng 1 taon, tapos na po ang mga pagsubok at matatapos din po ang aking pangarap. Kung magpapa-opera ako dito, makakabalik po ako sa oras para sa mga pagsubok. Binalot ng katahimikan ang kabilang dulo ng linya. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si tatay, Maya, mapagkakatiwalaan ba ang doktor doon? Maganda ba ang ospital? Sumagot ako, Opo, ang St. Luke's Medical Center po ay isa sa mga pinakasikat na ospital sa Pilipinas. Ang doktor po ay isang orthopedic specialist na nagtatrabaho din sa Sports Medicine Center at fluent po sa Ingles. Nagsalita si nanay na may luha sa mata, Maya, susundin ko ang desisyon mo. Alam ko kung gaano ka nagsumikap sa loob ng 17 taon. Ayaw kong bitawan mo ang iyong pangarap. Sa wakas, sumuko si tatay. Sige na, Maya, ikaw na lang ang magpasya. Pero kailangan kang makipag-ugnayan sa amin araw-araw, bago ang operasyon, sa araw ng operasyon, at pagkatapos ng operasyon, lumabas ang luha ko. Salamat po nanay. Salamat po tatay. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Matapos tapusin ang tawag, gumaan ang aking pakiramdam, ngunit may isa pa akong bundok na kailangang tawirin ng coach ko. Hindi ko pa nasasabi sa coach ang sitwasyong ito. Tinawagan ko ang coach. Sinagot niya ang tawag. Maya, kumusta ka? Ayos ka lang ba sa Pilipinas? Kumusta ang tuhod mo? Sinabi ko sa kanya ng tapat. Coach, nagkaroon po ako ng aksidente habang nagbabakasyon. Lumala po ang pinsala sa tuhod ko. Nasa ospital po ako ngayon at magpapa-opera po ako dito. Naramdaman ko ang katahimikan ng coach sa kabilang dulo ng linya. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ko ang boses ng coach. Maya, saglit lang. Magpapa-opera ka sa Pilipinas? Anong ibig sabihin yan? Umulan ka na sa Amerika ngayon. Ipinaliwanag ko, Coach, sa Amerika po kailangan maghintay ng 360 araw. Ang pagsubok po ay 8 buwan na lang. Hindi ko po kayang maghintay ng 1 taon. Dito po, magagawa ang operasyon sa loob ng datang araw at mas mura po ang gastos. Tumigas ang boses ng coach. Maya, hindi ito isang bagay na ikaw lang ang pwedeng magdesisyon. Ang pagpa-opera sa ibang bansa ay maaaring lumabag sa mga regulasyon ng federasyon. Maaaring magkaroon ng problema sa iyong kwalifikasyon bilang isang atleta. Nagulat ako sa mga salitang iyon. Mga regulasyon ng federasyon? Mayroon po palang ganoon? Buntong hininga ang coach. Hindi mo ba alam? Ang mga atleta na nasa kategorya ng pambansang koponan ay kailangang mag-report sa federasyon kapag kailangan nilang sumailalim sa mahalagang paggamot, lalo na ang operasyon sa mga medikal na institusyon sa ibang bansa. Kailangan may proseso ng pre-approval. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam na may ganoong patakaran. Ngunit ngayon, ang tuhod ko ay nasa emergency condition, sabi ng doktor. Kung hahayaan, maaaring masira. Kung maghihintay pa ako ng approval mula sa federasyon, huli na. Anong gagawin ko? Sabi ng coach. Maya, makinig kang mabuti. Kakampi mo ako. Ngunit ang gagawin mo ay mapanganib. Paano kung magkamali ang operasyon? Paano kung maghabla ang federasyon? Nagpasya na ako. Coach, patawad po, pero magpapa-opera po ako.
Ang problema sa mga regulasyon ng federasyon ay sa huli na lang. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang tuhod ko, ang buhay ko bilang isang atleta. Matagal na nanahimik ang coach at sinabi, "Sige, Maya, kung nagpasya ka na, igagalang ko ang desisyon mo. Pero sana, maging matagumpay ang operasyon at makabalik ka ng ligtas. Ako na ang bahala sa federasyon." Matapos tapusin ang tawag, nanginginig ang aking mga kamay. Ang mga salita ng coach ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking ulo. Mga regulasyon ng federasyon, kwalipikasyon ng atleta. Ngunit ngayon, hindi ito ang oras para isipin iyon. Kailangan unahin ang operasyon. Kinabukasan bago ang operasyon, nakaupo ako at nakatingin sa labas ng bintana ng aking silid. Nakita ko ang night view ng Maynila. Maliwanag ang mga neon lights, abala ang mga sasakyan. Sa umaga ng operasyon, dinala ako ng nurse sa operating room. Habang naglalakad kami, nakahanay ang aking mga kaibigan sa dalawang panig kumakaway sa akin. Sumigaw si Jessica, "Maya, laban." Nagsalita si Chloe na may luha sa mata. Sana maging maayos ang lahat. Sa labas ng operating room, naghihintay na ang doktor na responsable. Sinabi niya sa akin, "Miss Johnson, huwag kang mag-alala. Gagawin namin ang aming makakaya. Aabutin ng halos 2 oras. Pagkagising mo, tapos na ang lahat." Tumango ako at humiga sa operating bed. Nagsimulang gumana ang anesthesia. Unti-unting nawala ang aking kamalayan. Ang huling naisip ko ay ang 17 taon. Ang pawis na ibinuhos sa loob ng 17 taon. Ang pag-eensayo sa madaling araw. Ang kaguluhan sa kompetisyon. Ang kaligayahan sa araw na nakuha ko ang aking unang medalya. Lahat ay nakasalalay sa sandaling ito. Nang magising ako, ang unang nakita ko ay ang puting kisame. Sa unang 2003 segundo, hindi ko pa alam kung nasaan ako. Pagkatapos ay narinig ko ang boses ni Jessica mula sa tabi. Maya, gising ka na ba?" Dahan-dahan kong nilingon ang mukha ko. Nakaupo si Jessica, Chloe at Eva sa tabi ng aking kama. Lahat sila ay namumula ang mata. Siguro umiyak sila. Masakit ang lalamunan ko, halos hindi ako makapagsalita. Tapos na ang operasyon? Hinawakan ni Jessica ang kamay ko at sinabi, "Tapos na." Sabi ng doktor, "Matagumpay. Nakatulog ka ng to at kalahating oras." Dito ko tiningnan ang aking kanang tuhod. May makapal na bendahe. May kaunting masakit ngunit kayang tiisin. Nagtanong ako, "Ano ang sabi ng doktor?" Sumagot si Chloe. Sabi ng doktor, "Matagumpay ang pagbuo ng bagong ligament. Ang iba pang nasirang bahagi ay ginamot din. Kung magaling ang physical therapy, 6 na buwan ay babalik ka na sa normal." 6 na buwan. Agad na bumuhos ang luha ko. 6 na buwan, sapat na para sa mga pagsubok. Hindi pa tapos ang pangarap ko, may pagkakataon pa ako. Lumakad ang doktor na responsable sa silid. Ngumiti siya ng malapad at sinabi, "Miss Johnson, napakagaling ng operasyon. Mas maganda ang kondisyon kaysa sa inaasahan. Ang bagong ligament ay matibay na nakakabit. Ang mga tissue sa paligid ay naayos na rin." Nagtanong ako sa doktor, "Doktor, makakalangoy po ba talaga ako muli?" Tumango ang doktor, "Oo naman, ngunit napakahalaga ng physical therapy. Dapat kang magpatuloy sa physical therapy sa Pilipinas nang hindi bababa sa 4,600 na linggo sa Sports Medicine Center ng aming ospital. Mayroon kaming programang physical therapy lalo na para sa mga atleta. 4,600 na linggo, mas matagal kaysa sa inaakala. Mayroon pa akong klase sa Amerika, nandoon ang aking mga magulang. Ngunit dahil nakarating na ako sa puntong ito, gusto kong gawin ito ng pinakamahusay." Sinabi ko sa doktor, "Opo, magpapa-physical therapy po ako dito." At doon nagsimula ang aking buhay sa physical therapy sa Pilipinas. Umuwi muna ang mga kaibigan ko sa Amerika. Sinabi sa akin ni Jessica sa airport, "Maya, kaya mo yan. Tawagan mo kami pagbalik mo. Lahat kami ay sumusuporta sa iyo." Ako ay nag-iisa ngunit hindi ako nakaramdam ng kalungkutan. Sa ospital, mayroong coordinator para sa mga pasyenteng dayuhan na tumutulong sa lahat ng kinakailangan mula sa pag-book ng akomodasyon hanggang sa transportasyon papunta at pabalik sa ospital. Napakaganda talaga ng kanilang sistema. Ang programa ng physical therapy ay mas mabigat kaysa sa inaakala. Tuwing umaga ng alas 9, kailangan kong pumunta sa ospital para sa physical therapy at sa hapon ay hydrotherapy. Nagsimula sa paglalakad sa tubig at unti-unting pinatindi ang kahirapan. Ang physical therapist na nag-aalaga sa akin
ay si Doktora Apinya. Siya ay isang batang babae at napakagaling magsalita ng Ingles. Sa unang pagkikita namin, sinabi sa akin ni Doktora Apinya, "Miss Maya, nag-alaga na ako ng maraming manlalangoy. Alam ko kung anong uri ng paggalaw ang kailangan sa paglangoy. Kung magtutulungan tayo, sigurado akong makakabalik ka." Ang programa ng physical therapy ni Doktora Apinya ay naiiba sa karaniwang physical therapy. Hindi lang ito pagpapagaling ng tuhod, kundi isang programa na nakatuon sa pagpapalakas ng mga kalamnan na kinakailangan para sa paglangoy. Sinuri niya ang lakas na ginagamit sa tuhod habang umikot, ang mga grupo ng kalamnan na ginagamit sa pagsipa at nagdisenyo ng training na akma sa akin. Ang unang linggo ng physical therapy ay napakahirap, matigas ang tuhod ko at masakit, kahit ang simpleng paggalaw ay hirap akong gawin. Isang gabi, umiyak ako mag-isa sa silid. Magiging maayos ba talaga ito? Makakalangoy pa ba ako tulad ng dati? Nag-aalala ako at natatakot. Kinabukasan ng umaga, nakita ni Doktora Apinya ang aking mukha at nagtanong, "Miss Maya, mukhang nahirapan ka kagabi ano?" Sumagot ako ng tapat, "Opo, nag-aalala po ako. Hindi ko po alam kung gagaling talaga ako." Dinala ako ni Doktora sa bintana. Sa labas ng bintana ay ang view ng Maynila. Sinabi ni Doktora, "Miss Maya, alam mo bang ako rin ay naging atleta noon? Isa akong volleyball player. Noong 2nd taon ko sa universidad, nagtamo ako ng pinsala sa tuhod kaya kailangan kong huminto sa paglalaro. Iyon ang dahilan kung bakit ito ang propesyon ko. Dahil ayaw kong may sinumang atleta na kailangang iwanan ang kanilang pangarap dahil sa pinsala tulad ko." Sa mga salitang iyon, lumuha ako. Si Doktora Apinya pala ay dumaan din sa parehong sakit. Nagpatuloy si Doktora, "Ngunit Miss Maya, iba ka sa akin. Nawalan ako ng pagkakataon na magpa-opera dahil sa matagal na paghihintay. Ngunit ikaw, mabilis kang nakapagpa-opera. Kalahati na iyan ng laban. Tutulungan kita sa kabilang kalahati." Mula noon, nagbago ang aking determinasyon. Naniwala ako kay Doktora Apinya, naniwala ako sa aking katawan, at sinikap kong gawin ang lahat ng aking makakaya araw-araw. Pagsapit ng 2nd linggo, napakagaling na ng paggalaw ng aking tuhod. Sa 3rd linggo, nagsimula akong lumangoy ng dahan-dahan. Sa unang araw na nakabalik ako sa tubig, lumutang ako sa ibabaw ng tubig at umiyak ng matagal. Naramdaman ko ang pakiramdam ng tubig. Bumalik na ako. Sa 4th na linggo, nagsimula akong magsanay sa paglangoy ng seryoso. Kahit hindi pa masyadong mabigat, ito ay isang pag-iensayo na nakatuon sa pagwawasto ng aking pamamaraan ng paglangoy kasama ang pagpapalakas ng aking katawan. Araw-araw akong binabantayan ni Doktora Apinya. Isang araw, binigyan ako ni Doktora Apinya ng isang liham. Ito ay isang liham na isinulat niya sa Ingles. Nakasulat, "Kay Maya, sigurado akong makakabalik ka. Ang katawan na binuo natin ng magkasama ay ang patunay. Huwag kang matakot sa tubig. Ang tubig ang iyong kaibigan. Laban lang." Binasa ko ang liham na iyon at muling umiyak. Ang liham na ito ay nasa aking bulsa hanggang ngayon. Tuwing ako ay nahihirapan, kinukuha ko ito at binabasa. Pagkatapos ng 6 na linggo ng physical therapy sa Pilipinas, bumalik ako sa Amerika. Naghihintay ang aking mga magulang sa airport. Tumakbo si nanay at niyakap ako sa sandaling nakita niya ako. "Napagod ka anak, nakauwi ka na." Pagkatapos ng 2003 araw na pahinga sa bahay, nakipagkita ako kay Coach. Sinuri ni Coach ang aking tuhod at tumango. "Napakagaling na ng iyong tuhod. Siguro ay maayos ang operasyon." Ibinigay ko kay Coach ang physical therapy record na nakuha ko sa Pilipinas. Ito ay isang dokumento na inihanda ni Doktora Apinya. Nandoon ang mga detalye kung anong uri ng ehersisyo ang ginawa ko, anong bahagi ng kalamnan ang pinalakas, at kung paano ako magsanay sa hinaharap. Nakita ni Coach ang dokumentong iyon at namangha. Napakadetalyado. Ginawa lahat ito ng physical therapist sa Pilipinas? Tumango ako. "Opo, si Doktora Apinya. Napakabuti po niya." Pagkatapos ng 2 linggo ng pagbalik sa pag-eensayo, may liham na dumating mula sa federasyon. Sa totoo lang, ito ay isang summons. Nakasaad na magkakaroon ng pagdinig tungkol sa aking pagpapaopera sa isang medikal na institusyon sa ibang bansa nang walang pre-approval. Nanlamig ako nang matanggap ko ang summons na iyon. Ang problemang binalaan ng Coach ay nagkatotoo. Tinawagan ko ang Coach. Sabi ng Coach, "Maya, huwag kang mag-alala. Sasama ako. Ipaliwanag mo lang kung bakit wala kang ibang pagpipilian kundi gawin iyon."
Ang pagdinig ay itinakda 7 linggo bago ang mga pagsubok. Ang resulta ng pagdinig ang magpapasya kung makakasali ako sa mga pagsubok o hindi. Sa araw ng pagdinig, pumunta ako sa punong tanggapan ng Federasyon ng Paglangoy sa Colorado Springs. Kasama ko ang coach. Kasama rin ang aking mga magulang. Pagpasok namin sa silid ng pagdinig, nakita namin ang 5 miyembro ng komite ng ehekutibo na nakaupo sa mahabang mesa at may 2003 mamamahayag. Nagsalita ang abogado ng federasyon, Miss Maya Johnson, bilang isang atleta na nasa kategorya ng pambansang koponan, tungkulin mong mag-report at humingi ng pahintulot mula sa federasyon bago sumailalim sa mahalagang paggamot. Ngunit ikaw ay nagpa-opera sa tuhod sa Pilipinas nang hindi sumusunod sa naturang proseso, mangyaring ipaliwanag. Hinawakan ko ang mikropono at huminga ng malalim, pagkatapos ay nagsimulang magsalita. Opo, nagpa-opera po ako sa Pilipinas nang hindi nag-report sa federasyon. Totoo po iyon, ngunit wala po akong ibang pagpipilian. Ipinaliwanag ko ang tungkol sa oras ng paghihintay sa sistema ng pampublikong kalusugan sa Amerika. Ang numero 360 araw, ang kahulugan ng paghihintay ng 1 taon kahit 8 buwan na lang ang natitira bago ang mga pagsubok, at ang tungkol sa pribadong ospital na nagkakahalaga ng $30,000 na hindi ko kayang bayaran. Habang nagsasalita ako, naging tahimik ang buong silid ng pagdinig. Nakita ko ang komplikadong ekspresyon ng mga miyembro ng komite. Nagpatuloy ako, hindi ko po nilayon na lumabag sa mga regulasyon. Nakipaglaban lang po ako para mabuhay. Lumangoy po ako sa loob ng 17 taon. Gumigising ng alas 5 ng umaga para magsanay. Habang ang mga kaibigan ko ay naglalakad, kailangan kong maghanda para sa mga kompetisyon. Ibinigay ko ang buong buhay ko sa sport na ito. Ngunit sinabi ng Federasyon ng Paglangoy ng Amerika na maghintay ako ng 1 taon. Sa loob ng taong iyon, matatapos na ang aking pangarap. Huminto ako sandali para huminga. Pagkatapos ay nagpatuloy, ngunit ang Pilipinas ay naiiba. Sa emergency room, nakipagkita ako sa doktor sa loob ng 40 minuto. Nagawa ko ang MRI kinabukasan. Ang operasyon ay nagawa sa loob ng 2 araw. At ang gastos ay hindi umaabot sa kalahati ng pribadong ospital sa Amerika. Ang programa ng physical therapy ay dinisenyo lalo na para sa mga atleta. Kung hindi dahil sa Pilipinas, hindi po ako makakatayo dito ngayon. Isang mamamahayag ang nagtaas ng kamay. Miss Johnson, maaari po bang ipaliwanag niyo pa ang tungkol sa sistema ng medikal ng Pilipinas kung paano ito naiiba sa Amerika? Sumagot ako, lahat ay naiiba. Sa Amerika, normal ang paghihintay ng 6 na oras sa emergency room, ngunit sa Pilipinas, nakipagkita ako sa doktor sa loob ng 40 minuto. Sa Amerika, kailangan maghintay ng linggo para lang makapag-schedule ng MRI, ngunit sa Pilipinas, magagawa ito kinabukasan. Sa Amerika, ang paghihintay ng operasyon ay 360 araw, ngunit sa Pilipinas, 2 araw. Ang pagkakaiba ay parang nasa magkaibang mundo. Nagsimula ang bulungan sa silid ng pagdinig. Narinig ko ang mga bulong mula sa mga miyembro ng komite at ang mga mamamahayag ay masigasig na nagsusulat. Nagtanong ang chairman ng komite, Miss Johnson, kumusta ang resulta ng operasyon? Kumusta ang kasalukuyang kondisyon ng iyong katawan? Sumagot ako, matagumpay po ang operasyon. Nag-physical therapy po ako ng 6 na linggo at nakabalik na po sa normal na pag-iensayo. Ayon sa opinyon ng doktor, wala po akong problema sa pagsali sa mga pagsubok. Kinuha ko ang mga dokumento mula sa aking bulsa. Ito ay ang record ng operasyon mula sa Pilipinas, ang dokumento ng programa ng physical therapy at ang pinakabagong resulta ng physical examination sa Amerika. Lahat po ito ay patunay na malakas na po ako. Sinuri ng chairman ng komite ang mga dokumento at kumonsulta sa iba pang miyembro. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang chairman, Miss Johnson, narinig namin ang iyong patotoo ngayon. Ipapabatid namin ang desisyon bukas. Kinabukasan, nakipag-ugnayan ang federasyon. Ang resulta ay pinayagan akong sumali sa kompetisyon. Kahit pinagsabihan ako tungkol sa paglabag sa mga regulasyon, nanatili pa rin ang aking kwalifikasyon sa pagsali sa mga pagsubok. Sa sandaling narinig ko ang balita, napaupo ako sa sahig at umiyak. Sa wakas, tapos na. Pagsubok na lang ang natitira. Sa araw ng pagsubok, nasa locker room ako sa Olympic Swimming Center. Kinuha ko ang liham na ibinigay sa akin ni Dr. Apiña at binasa, sigurado akong makakabalik ka.
Ang katawan na binuo natin ng magkasama ay ang patunay. Itinago ko ang liham sa aking puso at naglakad patungo sa starting block. Nang tumayo ako sa starting block, ang puso ko ay tumibok ng malakas na parabang sasabog. Nandoon ang aking mga magulang sa grandstand. Nandoon din ang coach. Pinikit ko ang aking mga mata at inisip ang nakalipas na 6 na buwan. Ang gabi na bumagsak ako sa night market, ang mga neon lights sa emergency room ng St. Luke's Medical Center, ang tensyon sa operating bed, ang pag-eensayo sa physical therapy sa madaling araw kasama si Doktora Apiña, ang nanginginig na boses sa silid ng pagdinig. Lahat ng mga sandaling iyon ay humubog sa akin para makatayo sa starting block ngayon. Tumunog ang signal ng simula. Agad akong sumisid sa tubig. Sa sandaling binalot ng tubig ang aking katawan, nawala ang lahat ng tunog sa mundo. Nanatili lamang ang pakiramdam ng paghihiwa ng tubig. Ibinuhos ko ang lahat ng aking lakas sa aking mga braso. Pagkalampas ng 25 metro, naramdaman ko na magaan ang aking katawan, nasa napakagandang kondisyon. 50 metro, ang pag-ikot. Ganap na tumugon ang tuhod ko. Kung 6 na buwan na ang nakakaraan, masakit na sana ito sa sandaling ito. Ngunit ngayon, wala akong naramdaman. Walang sakit, walang takot. 75 metro, huling sprint. Ibinuhos ko ang lahat ng lakas na mayroon ako. 100 metro, hinawakan ko ang gilid ng pool at tumingala. Tumingin ako sa scoreboard. 4 na pwesto, Maya Johnson. At sa tabi ng oras, may maliliit na letra na nakasulat, PB. Lumutang ako sa tubig, kinakapos sa hininga, nakatingin sa scoreboard ng matagal. 4 na pwesto. Ang kota para sa pambansang koponan ay hanggang 3 pwesto lang. Tinalo ako ng 0.33 segundo. Sa totoo lang, sa sandaling iyon, lumabo ang lahat sa harap ko. Hindi pala kaya. Nakakaraos na ako sa ganito kalayo, pero sa huli, hindi pa rin. Nang umakyat ako mula sa pool, ang coach ang unang tumakbo sa akin. Ang mukha ng coach ay komplikado, parang masaya pero nanghihinayang din. Niyakap ako ni coach at sinabi, "Maya, personal best mo iyan." Ang isang taong nasira ang tuhod, 6 na buwan na ang nakakaraan, ay nasira ang sarili niyang record ngayon. Alam mo bang napakagaling niyan? Dumating din ang aking mga magulang, umiiyak si nanay, at namumula ang mga mata ni tatay. Niyakap ako ni nanay ng mahigpit at sinabi, "Maya, ipinagmamalaki kita anak, hindi mahalaga ang pwesto. Ang makabalik ka lang sa swimming pool, iyon ay isang kasaysayan na." Ang mga salitang iyon, ang nagpatulo ng aking luha. Bumalik ako sa locker room at umiyak ng matagal. Nanghihinayang ako, nanghihinayang talaga. Kung mas mabilis lang ng 0.33 segundo, magiging miyembro na ako ng pambansang koponan. 17 taon ng paghahanda, 6 na buwan ng pakikipaglaban, ngunit sa huli, natalo ako ng 0.33 segundo. Ngunit nakakagulat, pagkatapos umiyak sandali, gumaan ang aking pakiramdam. Kung iisipin, 6 na buwan na ang nakakaraan, imposible para sa akin na sumali sa mga pagsubok. Sinabi ng sistema ng medikal ng Amerika na maghintay ako ng 360 araw at kung sinunod ko iyon, hindi ako naririto ngayon. Nakaupo siguro ako at nanonood ng mga pagsubok sa TV sa bahay. Ngunit ngayon, naririto ako, nakasuot ng swimsuit, malakas sa tubig at nasira ko pa ang aking personal best. Ito ba ay kabiguan? Hindi. Ito ay tagumpay. Hindi man perpektong tagumpay, ngunit tagumpay ito. Pagkatapos ng award ceremony, may mamamahayag na humingi ng panayam. "Miss Johnson, nakuha mo ang 4 na pwesto at hindi ka nakapasok sa pambansang koponan. Ano ang pakiramdam mo?" Sumagot ako ng tapat, nanghihinayang po ako. Natalo ako ng 0.33 segundo lang. Ngunit nasira ko po ang aking personal best ngayon. Pagkatapos ng operasyon sa tuhod sa 6 na buwan na ang nakakaraan at makarating sa puntong ito, masaya na po ako. Nagtanong pa ang mamamahayag. "Sa tingin niyo po, nakatulong ba ang pagpa-opera sa Pilipinas?" Tumango ako. Kung hindi po dahil sa Pilipinas, hindi po ako makakarating dito ngayon. Sinabi ng Amerika na maghintay ako ng 360 araw, ngunit pinasok ako ng Pilipinas. Pagkatapos ng panayam, habang nag-aayos ako ng gamit sa locker room, may notification na lumabas sa aking cellphone. Ang video ng aking pagdinig ay nag-viral sa social media, lalo na ang bahagi kung saan sinabi ko na pinabayaan ako ng Amerika ay malawakang na ibahagi. May daan-daang komento.
Ang ilang komento ay nagbibigay ng suporta sa akin, ang ilang komento ay pumupuna sa sistema ng medikal ng Amerika. Sa lahat ng komento, may isang komento na hindi ko makalimutan. May punit din akong ACL. Naghihintay na ako ng buwan para sa operasyon. Nang marinig ko ang kwento mo, nagkaroon ako ng pag-asa. Naghahanap ako ng karagdagang impormasyon tungkol sa medical tourism sa Pilipinas. Binasa ko ang komentong iyon at nakaramdam ako ng init sa aking puso. Ang kwento ko ay makapagbibigay pala ng pag-asa sa iba. Ilang araw pagkaraan, nakipag-ugnayan ang istasyon ng balita ng ABC para sa panayam. Nag-guest ako sa programa at ikinuwento ang aking karanasan ng tapat. Ang problema sa oras ng paghihintay sa sistema ng medikal ng Amerika, ang operasyon at physical therapy sa Pilipinas, at ang aking paglalakbay patungo sa mga pagsubok. Sa huling bahagi ng panayam, nagtanong ang news anchor, "Miss Johnson, ano po ang plano niyo sa hinaharap?" Sumagot ako, "Mayroon pa po akong susunod na pagsubok. Sa loob ng 2 taon hahamunin ko ulit. Ngayon po, natalo ako ng 0.3 segundo, ngunit sa susunod, babawasan ko po ang 0.33 segundo na iyon. Hindi po ako susuko." Ang video ng panayam ay umabot ng mahigit 2 milyong views, may libu-libong komento. Nagsimula ang diskusyon tungkol sa problema ng oras ng paghihintay sa medical sa Amerika. Nagsimula na ring magsalita ang mga politiko tungkol sa problemang ito. Hindi ko inakala na ang kwento ng isang tao ay makakagawa ng ganito kalaking epekto. Ngayon, naghahanda ako para sa susunod na pagsubok. Gumigising ako ng alas 5 ng umaga para magsanay araw-araw. Ang kondisyon ng tuhod ko ay perpekto. Mas maganda pa nga kaysa sa bago ang operasyon. Dahil ito sa programa ng physical therapy na nakuha ko sa Pilipinas. Ginagawa ko pa rin araw-araw ang mga stretch na itinuro ni Doktora Apiña. Minsan, naiisip ko ang Pilipinas, ang night view ng Maynila, ang pagiging abala ng Makati, BGC, ang amoy ng disinfectant sa pasilyo ng St. Luke's Medical Center, ang mainit ng ngiti ni Doktora Apiña. Isang araw, gusto kong bumalik doon, hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang ordinaryong turista. Gusto kong personal na magpasalamat kay Doktora. May utang na loob ako sa Pilipinas, ang bansang nagpahintulot sa akin na huwag iwanan ang aking pangarap. Habang sinasabi ng sistema ng Amerika na maghintay ako ng 1 taon, inabot ng Pilipinas ang tulong sa akin sa loob ng 2 araw. Hindi ko kailanman makakalimutan ang utang na loob na ito. Mayroon akong huling salita na sinabi ko sa silid ng pagdinig. Hindi ko po nilabag ang mga regulasyon, kundi nakipaglaban po ako para mabuhay. Ang mga salitang iyon ay patuloy na totoo hanggang ngayon. Nakaligtas ako, patuloy akong lumalangoy, at patuloy akong lalangoy. Ang ika-4 na pwesto ay hindi ang katapusan. Ito ay isang bagong simula, 0.33 segundo. Magsasanay ako ng 2 taon para bawasan ang oras na iyon. Sa susunod na pagsubok, kailangan kong maging miyembro ng pambansang koponan. Tulad ng nakasulat sa liham ni Doktora Apiña, sigurado kang makakabalik, bumalik ako, at babalik ulit, mas malakas. Nang iniwan ako ng Amerika, iniligtas ng Pilipinas ang aking buhay. Ang kwentong ito ay hindi na lang kwento ko. Ito rin ang kwento ng maraming tao na kailangang magtiis ng matagal na paghihintay sa Amerika. Patuloy kong ikukwento ang kwentong ito para sa kanila. Gusto kong malaman ng mundo na may iba pang pagpipilian. 360 araw ay hindi lahat. Sa sandaling ito, mayroong sigurong nagpapalista sa listahan ng naghihintay ng operasyon. Gusto kong sabihin sa kanila, huwag kayong susuko. Kung bubuksan niyo ang pinto, may iba pang paraan, tulad ng sa akin. Ang kwento ni Maya Johnson ay hindi lang kwento ng pagtagumpay sa pinsala, kundi ito ay isang talaan na nagpapakita kung paano tinatrato ng isang bansa na tinatawag ang sarili nito na maunlad ang sarili nitong mamamayan at kung paano tinatrato ng Pilipinas ang mga pasyenteng dayuhan. 360 araw ng paghihintay kumpara sa operasyon sa loob ng 2 araw. $25,000 kumpara sa $8,000. Ang mga numerong ito ay nagsasabi ng lahat. Maya, hindi ka man naging miyembro ng pambansang koponan, natapos ka sa ika-4 na pwesto na may pagkakaiba lamang na 0.33 segundo, ngunit nasira mo ang iyong personal best. Ang makabalik ka sa starting block ay nagpapakita ng kakayahan at sistema ng mga doktor sa Pilipinas na nagligtas sa pangarap ng isang atleta. Hindi pa tapos ang laban,
Ang susunod na pagsubok ay sa loob ng 2 taon. Nasa bulsa pa rin ni Maya ang liham ni Doktora Apinya. Sigurado kang makakabalik. Ang mga salitang iyon ay nagkatotoo na minsan at muling magkakatotoo. Para sa ngayon, iyon lang po.